Ngayon, pag-uusapan natin si Narciso Olalo. Isa siyang faith healer na may isang napakatapang na pahayag. Siya daw ang numero unong instrumento ng Diyos. Dito, sisilipin natin ang kanyang mga revelasyon at kung paano nito hinahamon ang mga nakasanayan na nating paniniwala, direkta mula mismo sa mga salita niya. Okay, simulan natin dito sa pinakasentro ng mensahe niya. Ang utos daw na ito na kanyang natanggap, simple lang. Ang pagpapagaling at pangangaral dapat laging libre. At itong prinsipyong ito yung magiging pundasyon ng lahat ng kanyang magiging pagpuna sa mga relihiyon ngayon. So, ang hashtag one instrumento ng Diyos. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa kanya? Well, ayon mismo kay Olalo, ang buong pagkatao niya ay may iisang layunin lang, isang napakalaking misyon. Kaya para sa kanya, hindi lang siya basta-bastang manggagamot. Ang tingin niya sa sarili niya, siya ang pangunahing channel ng Diyos sa panahon natin ngayon. Ang misyon niya? Itama yung mga nakikita niyang mali sa relihiyon. At ang simula ng lahat ng ito, nagsimula sa isang napaka-interesanteng pangitain. Dito na tayo sa pinakaugat ng lahat, yung tinatawag niyang revelasyong bioscience. Sabi niya, isa itong napakalakas na vision na galing mismo sa Diyos at babaguhin daw nito ang buong pagtingin natin sa kung ano ang relihiyon. So, ganito raw nagsimula yung vision. Imagine, nasa isang lugar siya na napapalibutan ng mga lumang gamit, mga kable, mga bagay na sumisimbolo kung paano binuo ng tao ang relihiyon sa paglipas ng panahon. Tapos, sa gitna ng lahat nun, may nakita siyang isang makapal at sinaunang aklat. At dito na talaga nagiging medyo kakaiba. Kasi may narinig daw siyang boses na sabi niya ay boses ng Diyos Ama. At sinabi sa kanya, yan ang bioscience, ang salita ng Diyos. Diba? Isang sinaunang aklat pero ang pangalan parang galing sa siyensya. Hindi pa dyan natatapos yung vision. May lumitaw daw na isang lalaki. At itong lalaking to, kinuha mula sa kanya yung suot niya, tapos dalawang tali, isang puti at isang itim. At itong mga bagay na to pala ay napaka-symbolic. Pero eto na yung catch. Ang binalik lang daw sa kanya, yung itim na tali. Tapos may kasamang bilin. Huwag mong kalimutan ang bayad. Dito na pumapasok ang issue ng pera. So anong ibig sabihin ng lahat ng yan? Well, may interpretasyon si Olalo sa bawat simbolo. Yung libro, yung bioscience, yan daw ang pag-aaral sa kahinaan ng tao para sila ay makontrol. Yung puting tali na kinuha at di binalik, yan daw ang katotohanan. At yung itim na tali na may kasamang bayad, yan naman daw yung mga aral na kailangan mong bayaran. So kitang-kita na natin, di ba, isang direktang atake ito sa konsepto ng organisadong relihiyon. Okay, so mula sa vision na yon, paano ba ito naging isang buong kritisismo sa relihiyon? Well, dito na natin makikita yung direktang pag-atake niya, lalo na sa issue ng pera. Tingnan nyo itong comparison. Sa isang banda, ayon kay Olalo, sinasabi raw ng Diyos na ayaw niya sa paniniwalang may kapalit ang pagbibigay. Pero sa kabilang banda, ano ang karaniwang naririnig natin? Magbigay ka at ibabalik sa iyo ng maraming beses. Para sa kanya, direktang banggaan niya ng tunay na turo at ng gawi ng tao. At ang ganti niya sa mga tumatawag sa kanyang false prophet, simple lang, binalik niya yung akusasyon. Sabi niya, kung may false prophet dito, kayo yon. Kayo yung naniningil ng pera sa mga tao. Grabe, no? Okay, so kung mali daw yung sistema, ano naman ngayon ang tama? Ang sagot niya, umiikot lahat sa espesyal na papel niya, yung tinatawag niyang calling. At heto yung importante, 'di ba? Hindi niya tinatawag ang sarili niya na propeta o messenger. Ang term na ginagamit niya ay calling. Ang ibig sabihin daw niyan, tatawagan lang siya ng Diyos kapag may kailangang iparating na mensahe. Parang on demand, ika nga. Paano naman yung pagpapagaling niya? Nilinaw niya rin yan. Sabi raw sa kanya ng Diyos, ikaw ang nagagamot pero ako ang nagpapagaling. So malinaw, siya lang daw ang instrumento. Ang tunay na kapangyarihan galing kay Jesus at na-activate lang to sa pamamagitan ng pananampalataya ng tao. So para magawa niya yung misyon na to, may 3 special abilities daw na binigay sa kanya. Una, yung boses niya, nakakapagpagaling. Pangalawa, yung isip niya, kaya niyang makita ang buhay ng isang tao, pati na ang mga kasalanan. At pangatlo, kaya niyang makita ang hinaharap. Okay, so after all that, ano naman ngayon ang mensahe para sa mga naniniwala sa kanya? Ano ba talaga yung gusto ng Diyos na gawin natin ayon kay Olalo? Ito yung core requirement ayon sa sinasabi niya.
Ang susi raw sa biyaya at paggaling ay dalawa. Kailangan mong maniwala na siya yung instrumento at kasabay nun, kailangan mong maniwala kay Hesukristo bilang pinagmumula ng kapangyarihan. At lahat ng yun, binuod niya sa 3 simpleng bagay na kailangan daw gawin ng bawat isa sa atin. Eto na yon. 3 bagay lang daw. Una, pagsisihan ang lahat ng kasalanan. Pangalawa, baguhin ang iyong buhay Kristiyano. At pangatlo, at siguro pinakamahalaga sa lahat, ay magkaroon ng napakalaking pananampalataya sa Kanya. Kaya sa dulo ng lahat ng ito, iniiwanan tayo ng mga revelasyon ni Olalo ng isang malaking tanong, isang hamon. Kung totoo nga ang modernong relihiyon ay naging isang bioscience, isang sistema na ginagamit para kontrolin ang mga tao, ano na nga ba talaga ang itsura ng isang tunay na pananampalataya?